Narito na ang PTV Balita ngayon. Magbubukas ang Department of Education ng halos 33,000 na bagong teaching positions para sa school year 2026 to 2027. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang pondo para dito. Ayon sa DepEd, ang mga bagong posisyon ay itatalaga mula sa kindergarten hanggang sa senior high school at maging sa Alternative Learning System o ALS. Sa lahat ng rehiyon, ang Zamboanga Peninsula ang makatatanggap ng pinakamataas na alokasyon na umaabot sa 3,361. Nakatakda din ng malaking alokasyon sa Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas at Northern Mindanao. Giit ni Angara, ang dagdag na teaching positions ay layong mapababa ang ratio ng mag-aaral sa bawat guro. Sa pamagitan na niya nito ay mas maaabot ang inaasam na kalidad sa edukasyon ng mga kabataan. Tiniyak ng Department of Health ang pinaigting na border control ng bansa laban sa banta ng Ebola virus. Giit ni Health Secretary Ted Herbosa, nakaalerto ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pantalan para sa pinaigting na pagbabantay sa ating mga border nang naaayon sa tamang proseso sa pagbabantay sa kalusugan. Kaugnay nito, pinulong ng World Health Organization ang health ministers sa Western Pacific Regional Office countries, kabilang na ang Pilipinas, kaugnay sa pagdedeklara ng Ebola disease bilang public health emergency for international concern. Ayon sa WHO, ang mga pangunahing apektadong lugar ay Democratic Republic of Congo at Uganda. Meron na tayong protocol dyan. Ang ating Bureau of Quarantine at ang Epidemiology Bureau ay i-heighten ng surveillance, lalo na ang mga manggagaling sa mga bansang affected, Democratic Republic of Congo at yung Uganda. So, nakabantay tayo dito. Sa ating mga kababayan, wala po tayong dapat ikabahala dito sa Declaration ng Public Health Emergency of International Concern. Malayo po ang Africa. At tataasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola sa ating bansa. Idinagdag na 2 bagong pumps sa Wawang Pulong Pumping Station sa Valenzuela City in-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang detalye niya, nasa linya ng telepono, kasama natin si JM Thompson. JM? Joshua, bubuksan na ang 9 na pumping stations dito sa Valenzuela City ngayong darating na Hunyo bilang bahagi ng paghahanda kontra baha ngayong darating na tag-ulan. Sa pag-iinspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, ngayong araw sa Wawang Pulo Pumping Station, siniguro ng kagawaran na maayos at makatutulong itong mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod. Binigyan din ng kalihim na ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela na ang mangangasiwa sa pag-maintain at pag-ooperate ng pumping stations dahil ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang residente, lalo na tuwing bumabaha. Joshua, kasabay nito sisimulan din sa Hunyo na Meralco na ang pagkukuhanan ng kuryente para sa mga pumping stations. Ito kasi yung napag-alamang madalas na problema nang dahil sa generator ang source of power nito, madalas na ito ay nasisira at natetenga. Kaya sa oras na kailangan na, hindi ito gumagana. Samantala dito sa Wawang Pulo Pumping Station, Joshua, ay nagdagdag ng 2 pumps o bomba na may nailalabas na 5,000 liters of water per second. At kagaya ng ilang pumping station sa lungsod, ito ay malapit ng matapos at inaasahang fully operational na ngayong Hunyo bago ang tag-ulan. Joshua? Maraming salamat, JM Thompson. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.